Technical Sergeant Ramon L. Sabilina Jr., 791962 Infantry, Philippine Army. Na-assign sa 4th Scout Ranger Company, 2nd Scout Ranger Battalion, FSRR, Sukhum, Philippine Army. May kwento ko lang, pangyayari sa amin doon sa Basilan. Kung natandaan nyo, yung nalagasan tayo ng 24 na sundalo natin. Isa ako doon sa kuan, naging platoon sergeant, second platoon. Yung pangyayari na yon, ang plano sana noon, sabay-sabay sana yung i-hit namin yung target. Maraming tropa doon na naka-operate. Sama namin yung Marines, sama namin yung LRC, sama namin yung SF. May kanya-kanya kaming target noon. Yung kumpanya namin, ang target namin noon yung Hell 440. Yung Hill 440 na yan, yun ang pinaka-catering. Kaya yun ang binigay sa amin na target. Ang plano nun, sabay-sabay sana kunin yung kanya-kanyang objective. Kaya lang, nauna yung LRC na naka-encuentro. Hindi pa kami nakarating sa target namin. Kaya parang ka-alerto talaga yung kalaban doon sa target namin. Yung hill na yun, bago nangyari yun, nakuha na namin yun. Kaya lang, panibagong plano, binalikan. May depensa talaga yung kalaban doon eh. Hindi namin sukat akalain na kasi nakapatong na kami sa hill na yun. Kumbaga, ito yung hill, ganun na kami, nakaabot na kami dito sa gitna. Yung pala, yung kalaban, dito pinakadulo nakapisto. Kasi may isang bahay doon, may mga malalaking bato na nakapile at nakahanda din talaga sila. Hindi namin inakala na ganun. Hindi mo pa makita talaga yung tao. Napalaban yung leading namin, yung grupo ni Sir Barila. Siya yung leading, so napalaban. So yun, pukpukan. Almost 12 to 15 meters na lang eh. Kasi nakalapit talaga eh. Kasi yung kalaban, nakahilira. Sa nun, talagang aminin natin na tayo, sundalo, talagang kahit gaano tayo kasigurista, mayroon talagang time na tayo talaga yung maunahan. Naunahan kami noon, pero kahit ganun pa man, talagang hindi pa rin talaga namin iniwan si Sir Barila na hinayaan namin na mapugutan siya. Talagang nandun pa rin kami, nagpaglaban, suporta. Bilang ako yung nasa pinakahuli, kasi yung isang opisyal din namin, bago pa, kumbaga may mga commands siya na hindi ayon doon sa yung pag-occupy ng area. Ito, ganito, dyan ka, pupisto ka dyan. Papisto ya dyan, ganun. Bilang isang platoon sergeant, nag-suggest din ako kaagad na, sir, ito sir, ganito yung natin sir, ganyan. Kumbaga yung mga suggestion namin ng mga senior, inukihan naman niya. Ang doon talaga sa unahan, Sir Barila, mga ilang lang, natamaan siya kaagad eh. Yun, naging dalawa na lang yung opisyal namin. So kami, mga bilang senior, naundin na ako, pero hindi ko sinabi kaagad sa mga kasamahan ko na ito, may tama ako. Si Sir Barila, wala na. Yung iba, akala nila buhay pa si Sir Barila. Pero wala na. Dinala na namin sa gitna. Tapos, yung maraming wounded noon. Mga kami noon, 14 ata kami noon. Yung iba, grabe. Yung iba, hindi. Alam mo naman yung mga junior na medyo hindi pa sanay sa makakita ng dugo. Akala nila, malumural kaagad na Sinabihan namin na wag, hindi yan. Kunti lang yan para sila na yung kalaban. Diyan talaga sa area na yan, yung sa Basilan na yan. Kung medyo mahina talaga yung loob mo dyan, kainin ka talaga. Alam naman dito yan yung story dyan na maano ka dyan, talagang pugutan ka talaga nila. Kaya kami noon, kahit na marami kaming mundo noon, nawala si Sir Barila, nawala yung isang radyoman namin, kasi dalawa yung patay sa amin doon eh. Talagang pa rin, nandun pa rin kami. Hindi talaga namin iniwan yung area na mayroong naiwan doon na kasama natin na pinabayaan. Talagang yun nga, yung kasabihan natin sa Ranger na walang iwanan. Yun yung pumasok sa isip ko na walang iwanan. Kahit nga nawundid ako, bukas na ako nagpaibak. Nalabas namin si Sir Barila, nalabas namin yung ibang wounded na grabe. Nalabas namin yung si Litdindin. Hinold pa rin namin yung area kasi may advice na upuan mo na yung area kasi bukas na daw i-extricate yung Nandun ako. Tinulugan ko pa yung lugar na yun.